Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 7 ng Pebrero 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:51 ng umaga. Araw po ngayon ng Biyernes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol dito kay Eddie Villanueva o Eduardo Villanueva na representative po ito ng Kwan. Hindi ko nga alam na congressman pa ito eh. Sibak Party List representative, hindi po mirma. Ayan po, ang title ko po ngayon ay Sibak Party List Eddie Villanueva hindi pumirma doon sa o hindi nirekomenda yung impeachment ni Sara. Ayan po ang tatalakayin ko ngayon. At ako ay dismayado. Opo, dismayado ako kasi yung kwan po niya, yung party list niya ay ang ibig sabihin niyang sibak, Citizen Battle Against Corruption. Opo, pero dati ata yan against crime. Pero ngayon nung tinignan ko ay Citizens Battle Against Corruption. Corruption pala. Ay bakit hindi siya pumirma? Hindi ba? Ang itinataguyod niya, ang nilalakad niya, ang battle cry niya is against corruption. Ay bakit hindi siya pumirma? Yan po, kaya ako po ay masyadong dismayado dyan. Opo. At hindi lang po yan, at ikikwento ko na po ang buhay ko patungkol diyan dito sa Jesus is Lord. O yung meron sa kasi na niya ni Miracle Crusade. Opo. At ito nga ikikwento ko para maintindihan nyo. Alam nyo po mga kababayan, taong 1994 hanggang 1996, doon po ako na-born again doon sa Jubail, Saudi Arabia. At isa sa mga nagturo sa akin ay mga Jesus is Lord. At doon sa kwan nila, kumisang umaatin kami doon sa Jubail, Saudi Arabia. Umaatin kami doon kung meron silang yung anniversary, ganyan, o mayroon silang malaking pagpupulong, ay umaatin din kami doon. At ang alam ko, yung isa doon sa elder namin o dalawa, galing ng Jesus is Lord. Ayan po, Kaya, ang nagturo sa akin po ay sari-sari po eh. Sari-sari na mga elders ng iba-ibang relihiyon. Kaya, well-versed po ako. Alam ko yung may galing ng Baptist, may galing ng Methodist, may nakasama pa nga ako na yung naturuan ko, mga kursilista, matatanda pa sa akin. Opo, mga kursilista. Ganun po ang nangyari sa akin, Kaya ako ay iginagalang ko po itong Jesus is Lord. At noong, ay simple, nasa abroad naman ako parati, sumusuporta po ako dyan pag anniversary nila. Ang alam kong anniversary nila yan ay October 25 ata o last week, yung Sunday ng October o third week. At pumupunta ako dyan sa Lunita. Opo, dyan po kami nagmi-meeting yung anniversary meeting namin dyan sa Lunita. Pero hindi kami umaabot ng 1 milyon.
Kahit na nga kung minsan nasa abroad ako, ay tinataong ko yung uwi ko ay yung nga anniversary ng Jesus is Lord. At nung po 1997 po, nung ako ay nagtatrabaho dyan sa Senate Transfer, dyan sa Pasay, nag-transfer po ang Senate manggaling dyan sa Luneta, papuntang doon sa Pasay City. Ano ba yun? Financial building ata yun ng GSIS. Yung Corby, nirenovate namin yan. At isa ako dun sa project management, electrical engineer po. Ngayon, yung may-ari yung consulting firm, nire-require kami ngayon na kukuha ng masteral. Ang kinuha ko ay masteral in electrical engineering dyan sa TUP, formerly PICAT. 1997 po yan. At nag-enroll ako doon, pero yung ibang mga kasamahan ko na consultant ay sa ibang paaralan sila nag-enroll, at ang kinuha nila ay mga management, ganyan. Ako, ang pinurso ko ay yung sa electrical engineering. Ngayon, doon po, nakita ko yan si Eddie Villanueva, tuwing Sabado na andun siya ng gabi. Kasi nga, doon sila mayroon silang miracle doon crusade ata ng Jesus is Lord. Tuwing Sabado po, na andun siya. Kaya doon na ako nagsisimba. Kasi umaatin ako ng Saturday ng masteral. Ayun, sa gabi ay kumisan umaabot kami ng alas 11 ng gabi hanggang doon At yun, nagbibigay din ako ng kaunting tulong doon sa crusade. At bigla ko na lang nalaman na nagtatag siya ng sibak, yung sibak. At alam ko, pinagpapalit-palitan lang nila yan na mag-ama, yung representative dyan sa Kongreso. At yan nga ang battle cry nila, yung citizens battle against corruption. Ay ngayon, ay bakit hindi siya pumirma? Kaya nga po, mga paibabaw lang yung ganyan At nung nangandidato siya po ng presidente yan, doon ako nawalan ng gana. Dahil siya mismo, sinasabi niya, ay tinawag siya ng Panginoon. At saka, mayroon siyang mga alipuris na nagsasabi, oo, ako din kanya kinausap ng Panginoon na siya ang magiging presidente. Sabing ganun, ay yung iba ay galing pa ng ibang bansa. Mga Amerikano po ang nagsasalita. Sa kampanya po yan sa kampanya. Kako, nawalan na ako ng gana. Dahil bakit nila ginagamit ang pangalan ng Panginoon sa walang kwentang bagay? Ay nakasulat po na huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon o ang salita ng Panginoon sa walang kwentang bagay. In vain nga Do not use the word of God in vain or the name of God in vain. Yan po ang tinatandaan ko. Ay yung pagtestimonya nila yan sa mga meeting, ayaw ko yun. Kasi nga bakit nila sasabihin yun? Hindi ba? At yun nga, hindi nanalo. At doon po sa lugar namin, sa Zambales, inabangan ko yan Alam ko yung area na kontrolado ng Jesus is Lord. Kasi mayroon din dito sa amin na sila yung panambahan. Marami-rami din sila. Nung biniripay ko yung buto, halos walang nakuha na buto. Ay talagang talo talaga kako. Doon sa area na kung saan maraming Jesus is Lord members. Talo din sila Kaya nga, yan ang isinisir ko po sa inyo. Ngayon ay ito, ang mga hindi po pumirma ay si Camille Villar, si Erwin Torpo, si Gloria Macapagal Arroyo, si Jolo Revilla, si Brian Revilla, si D.T. Escudero.
aywan ko, kapatid ata ito ni yung Senate President, si Rodante Marcorita at saka si Bonifacio Busita. Yan lang muna. Pero sa ibang araw, hahanapin ko yung 91 ata na hindi pumirma 91 sila Titignan natin yan, yung mga record nila kung sino sila at i-discuss po natin dito. Pero pansamantala, ito lang muna. At ito nga muna ang i-discuss ko na si Eddie Villanueva na kung saan ay ang battle cry niya ay Citizens Battle Against Corruption. Ay bakit hindi siya pumirma? Hindi ba? So, kwan lang yan. Parang ganun din kay Kibuloy yan, napaimbabaw. Upo. O, iba ang sinasabi, iba ang ginagawa. Ganun po yan. At ito pa idadagdag ko pa ay ako nga ay born again. Ngayon, ito si Duterte ay sumasapi siya kay Kibuloy Opo, o kaya ang spiritual advisor ni Duterte ay si Kibuloy. At marami nagsasabi, yung mga kayamanan ni Kibuloy, karamihan dyan galing kay Duterte. O mga politiko na dyan nila inilagak ang kanilang mga kayamanan kasi tax-free o kaya secure. At ako, naniniwala ako doon. Ngayon, ang pinagtataka ko po, ang Iglesia ni Cristo kalaban si Kibuloy. At ito rin ang Jesus is Lord po, kinakalaban din yan si Kibuloy. Ay bakit ngayon susuporta sila kay Duterte? Hindi ba? Noon pa yan. Sinisita ko na yan, yung mga Jesus is Lord, sumusuporta kay Duterte, ay kalaban nila si Kibuloy. Ang mga INC, panoorin nyo po yung mga ginagawa ng INC. Talagang yung mga nagsasalita doon sa kwan ay ayaw nila kay Kibuloy o talagang kwan yan, kulto yan, sabi nila. Ay bakit nga kulto pala yun na kaibigan ni Duterte, pero kaibigan nyo si Duterte? Ayan po hindi nagmamatch Hindi ba? At yan din ang tanong ko sa Jesus is Lord. Bakit kayo sumusuporta kay Duterte? Noon pa yan noon pa. Hanggang ngayon, ito nga si Joel Villanueva na dating ang nagpasikat dyan, si Pinoy, yung TISDA. Opo, alam na alam ko yan kasi yung tinuruan ko po ng electrical engineering, yung mga tinuruan ko, sabi ko, pumasok kayo dyan sa TISDA at kumuha kayo ng electrical wiring dyan. Tuturuan kayo dyan at sinunod nila. At sabi ko sa kanila, kumuha kayo ng licensure examination ng electrician. Papasa kayo dyan, sabi ko. At yung nga ang ginawa nila, kumuha sila ng licensure examination sa electrician. Kaya nung ako ay nagtuturo doon sa Ramong Magsaysay Technological College pa noon Ako kasi ang pioneer na nagturo ng engineering. Ay gabi ay hinahanap ako nung nagtatrabaho sa personnel. Ay tumawag daw yung presidente namin sa kanya, i-verify kung top-notcher talaga ang Ramong Magsaysay sa electrical engineering. Ay tika muna kako, hindi ko naman alam yan. Kako, tatanungin ko muna yung mga estudyante ko. Nung tinanong ko yung mga estudyante ko, totoo ba kako na top-notcher ito? Sir, hindi sir. Sabi nila, hindi. Kumuha sa kanya ng electrician yan, siya ang top-notcher doon sa electrician. Ayun ang nireply ko doon sa nag-verify sa akin. Electrician lang sir yan, electrician. Pero doon sa electrical engineering, hindi siya top-notcher. Doubt po ako kako kung magiging top-notcher siya. Pero baka pleaser yan kako.
pleasure yan kasi napakatalino na tao yan kako. Ayun nga, ay sabi ng presidente namin sa university, hayaan na natin. Ay kinongratulate daw siya top notch yung yung pan namin, yung sa electrical engineering. Ay kako sir, hindi, sabi ko. Doon sa nag-verify sa akin. Kasi kapitbahay ko yung isang personal na nagtatrabaho doon O ayan po at yan ay nagkumuha sila ng schooling sa TESDA. Ang dami nilang natutunan. Opo. At sikat na sikat noon ang TESDA. Ayan po isishare ko lang po sa inyo. Kaya bilib din ako dito kay Joel Villanueva. Pero ngayon wala na hindi ba? Pumaling na at hanggang ngayon. Ayan po So, huwag po tayong maniwala sa mga sinasabi ng mga tao. Tingnan natin po yung track record. Yan po ang sinasabi ni Ka Percy Lapid palagi. Opo. Track record po ang mahalaga. Kasi doon mo makikita ano ba yung pagkatao niya. Ano ba yung ginagawa niya. At makikita mo yung future. Ano ba ang gagawin niyan sa future. Ay ito nga si Sibak Party List, Eddie Villanueva. Congressman pala ito. Opo. Pero alam ko, pinagpapalit-palitan nila yan ng mag-ama. Yang Sibak na yan. Kasi nga parating na nanalo yan At ako noon, nilalakad ko po yan. Nangangampanya ako para ilagay sa baluta. Hindi ba? Pero ngayon ay talagang wala talaga. Pero bago po ako magpatuloy at i-discuss ko yung side ng Biblia, ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna yung mga sumusubaybay sa atin o nagko-comment. Ay kahapon po nag-comment si Rosana Narumi, natatawa daw siya doon sa sinalita ko na putulin yung kamay, yung kaliwang kamay. Pero talagang ganun po obvious kasi very obvious na mayroon tayong West Philippine Sea. Pero kung sasabihin ni Marcolita na wala, yun nga ang sinabi ko. Pumunta sa kalsada at humarap sa norte, yung west niya ay yung kaliwang kamay niya. Yun ang sinabi ko. O kaya anyayahan ko siya dito sa dalampasigan ng Sambales. Anyayahan ko siya dito at humarap sa norte. Titignan niya ngayon kung saan ang lubugan ng araw. Di nasa kaliwang kamay niya, hindi ba? O kahit na nasa Ilocos Sur siya o nasa Ilocos Norte, dyan sa dalampasigan dyan, o Pangasinan o Bataan, humarap siya ng norte. Nasa dalampasigan siya. Mayroon po lubugan ng araw. Hindi mawawala yan. Kaya ang sabi ko doon, para mawala yung lubugan ng araw na yan, ay tanggalin mo yung kaliwang kamay mo o putulin. Ayan, maniniwala ako sa kanya. Natawa si Rosana Narumi at yung si Alfonso Mapa, ang sabi naman niya ay baka daw maka-Chinese o Chinese o kaya hindi naniniwala. Dalawa yung comment niya sa UNCLOS ay hindi nga nililigaw lang niya ito po sila salamat po sa inyong lahat. Si Rosana Narumi ng Japan, Al Olalia ng Bacolod, Pampanga, Ribrager Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana Antibi ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Baryaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andre Deliver, Arnold Fernan ng Cebu, Larry Narbais, Jus Shalan, Elenita Esclapper ng Germany. Salamat po sa inyong lahat. Bin Puno, Liti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Quertiquio, Jonah M. Rinaldo Abintino, Mel Herrera, ng Ibaston, Illinois, Ernesto Aborque, Pleaser Eduarte, Hiasmin San Juan, Roman Di Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigaco, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore, Bumble D., Di Juana Duco, Ernesto Honrado,
Josephine Lucas, Bert Abogado, Demetrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CG Torrio, Mirchol Torrentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Idilberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, B.T. Velasco, William Ilay, John D. Cinco, Victorino Ripran, Norman Nabatar, Bonifacio Avila, Danilo Magno, Carl Arman, Salvi Ibanez, Dumos Ticton, Tibtib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihinil Dugardi, Rubin Dilpin, Mama Gina, Lanzo Bintak, Leonardo Acebis at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating subaybayan at suportahan. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bonyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demjos Journey Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, Kawal de Carbonel, Attorney Silo Magno at saka yun si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo po ay tuloy-tuloy na Ito po ang verse na isi-share ko sa inyo. Bibilisan ko lang po kasi nga kulang na naman ang oras natin. 2 Peter 2:19. Ito po ang masasabi ko dyan na lalahatin ko na yan, yung mga nagpre-preach na hindi naman isinasagawa. At isa na nga yan si Eddie Villanueva. Opo. While they promise them liberty or freedom, while they promise them freedom, they themselves are slaves of corruption. For by whom a person is overcome, by him also he is brought to bondage. Ayan po, mahirap pong intindihin, pero ipapaliwanag ko na lang po, while they promise them freedom o liberty, ayan po ang ginagawa nila Eddie Villanueva, hindi ba? Labanan natin ang korupsyon. Ganyan po ang battle cry nila Pero ayan nga ang promise nila ibabagsak nila ang mga korupsyon o uusigin nila ang mga korap. Ganun po But they themselves are slave of corruption. Ayan pumapanig sila Hindi ba? Kasi nga slave sila ng korupsyon. Kasama sila dyan. Kasi hindi sila pumirma Nasamantalang pinapangako nila na lalabanan natin ang korupsyon. O kaya ay may freedom tayo dito. Free from what? Free from the slavery of sin. Ayan po ang sinasabi ng Biblia yan. Yan kasi mga korap na yan, they are slave of sin. At sinabi po ni Jesus Christ yan, nung tinanong siya, how come you will set us free? How come you will set us free? We will never been in bondage to anyone. Sabi po ng mga tao, ay ang sabi ni Kristo, man commits sin because man is a slave of sin. Ayan po ang tinatalakay dito. They promise them freedom kasi nga palalayain Hindi ba? O magiging liberty. O kaya free to do a good work. Ay pero hindi nga nila magawa kasi nga they themselves are a slave of corruption hanggang ngayon. Kaya nga ito, by whom a person is overcome, by him also he is brought to bondage. Ito po yan ang ibig sabihin yan para maintindihan nyo. Yung tao, kung ano yung na-master niya, yung tao, halimbawa, ang na-master niya ay panliling lang, hindi ba? Panliling lang ang kanyang ginagawa, araw-araw, hindi ba? O kaya nililin niya ng mga tao na ay lalabanan natin yan, yung korupsyon. Kung yun ang na-master niya, slave siya nun. Magiging slave siya.
Opo, ganun po ang ibig sabihin niyan. By whom person is overcome o naging successful siya, ay slave siya nun. Ganun po. Kung ikaw ay nagtuturo ng kabutihan, ay slave ka nun. Yun po ang ibig sabihin niyan. Pero kung ikaw ay nagnanakaw ng, magaling ka magnakaw ng pundo ng bayan, ay slave ka nun. Yun po ang ibig sabihin niyan. To him also, he is brought to bondage. Nagiging bondage siya. O kaya slavery o slave. Ayan po ang kwan natin. Kasi na-master nila Na-master nila ang panluluko Kaya slave siya nun. Maliwanag po yan. Galatians 5:1. Ito rin ay mga patungkol dyan sa mga taong ganyan. For it is for freedom that Jesus Christ set us free. Yan po ang nasa Galatian. Bakit ba pumunta dito si Jesus Christ? Bakit siya pumunta? To set us free. Hindi ba? For it is for freedom that Christ has set us free. Stand firm, therefore. Nakasulat, hindi ba? Stand firm, therefore, and do not let yourself be burdened again by the slavery of sin. Ayan po nakasulat dyan. Nabon again ba sila? Ay kaya nga nagdadoubt ako Hindi ba? Ay bakit hindi sila makaalis dyan? Na makipag-alyansa sila sa... Ay naku po. Hindi ba? O bakit hindi niya pirmahan na ang tinatalakay doon ay yung paggastos ng 125 million sa 11 days? Hindi ba? At palagay ko, hindi haharap yan si Sarah. Opo, baka mag-resign yan kasi nga ay katakot-takot na po na kwan yan, kahihiyan po yan Saan ba dinala ng yung dalawang kernel? Saan ba dinala yung pira? Saan ba dinala? Hindi pa natalakay yan. Ay kung tatalakayin dyan, ay kahiaya po yan Kung sasabihin na ay idiniliver po namin doon kay Sarah. Sabagay, dahil malapit lang ang distansya niyan, 6 months lang yan, ay naandito po, ay inipon po namin para gastusin. Ipakita nila, ay pwede naman, pero malaking kahihiyan po yan. Opo. Pero ang sinasabi po dito ng Biblia, it is for freedom or it is for liberty that Jesus Christ has set us free. Ang liwanag po niyan, kung talagang ikaw ay nabon again. Hindi ka napapatol dyan sa mga corruption na yan. Ay pero nga ay nakasulat din sa Biblia malakas po ang hatak po ng ginto ng kayamanan, hindi ba? Na kinahumalingan ng mundong ito. Kayamanan, hindi ba? Ayan po. Gustong maging sikat. Kasikatan, hindi ba? Pride of life. Lust of the place and lust of the eyes. Ayan po. Romans 6:18, being then made free. Ayan po ang sinulat po ng Biblia. Being then made free from sin. Ang linaw po, hindi ba? Nabon again ba sila? Ayan nga ang kiniklaim nila Si Joel Villanueva, hindi ba? Ayan nangangaral sila yan ito si Eddie Villanueva, nangangaral din Free ba sila? Being then made free from sin, you become the servants of righteousness. Nagiging alipin ka ng righteousness. At yan ang wala Hindi natin nakikita po sa kanila Hindi ba? Kaya wag po tayong maniwala dyan sa mga ganyan. Wag na nating ibuto sila. Ulitin ko lang po si Eddie Villanueva, si Camille Villar, si Elwin Turpo, hindi po mirma yan. Si Gloria Macapagal Arroyo, Jolo Revilla, anak po ito ata ni Bung Revilla, at si Brian Revilla, si D.T. Escudero, at saka si Rodante Marcolita, at saka ito pala si Busita. Ay talagang ganun panig talaga sila dyan Ay pero ito si Marcolita ay nagbabasa ito ng Biblia Hindi ba? Kasi INC ito Ayan po ang pinagtataka ko na
nilalakad ko dito. Pero nga kung ano ang record nila, ayun ang paniwalaan natin. Track record po. O sige po, at hanggang dito na lang po, At sana sa ating pakikinig ay nakakuha po tayo ng mensahe na nanggagaling sa Panginoon o wisdom. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.